Lumutang at nagpaliwanag sa NBI sa Davao City ang lalaki nag-upload umano ng brutal na video ng panghumaril sa mga miyembro ng SAF. Sinuli na rin ng MILF ang ilang armas na nakuha mula sa mga nasawing pulis sa Mama Sapano. Saksi si Rafi Tima. Kung ihiwalay ang dalawang M203 grenade launchers, kabuang 19 na armas na ng nasawing PNP sa 44 sa Mama Sapano ang isinauli na ng MILF sa militar. Kabilang itong Minimi Light Machine Gun, M60 caliber machine gun at 14 na M4 Fair France Special Operations Assault Rifle na ang ilan nakakabit pa ang grenade launcher, habang ang isa kumpleto sa makabagong holographic scope, laser designator at tactical flashlight. Pero may isang M4 na upper assembly na lang ang natira. We are willing to travel the extra mile just to ensure that the peace process would proceed. Ininspeksyon ng mga ito kanina ng SAF at PNP scene of the crime operatives, tsaka ibinyahe pa Maynila para i-turn over ng militar sa PNP. Sa lahat, nagpapasalamat siya sa leadership ng MILF, sa AEP, sa peace panel under Secretary Dilis na mangyayari itong activity ngayong araw po nito. Sa kabuuan, 63 ang nawawalang armas batay sa inventaryo ng PNP. Ang halaga, 27 million pesos. Patuloy pa raw pinakikiusapan ng MILF ang mga membrong may hawak ng iba pang armas ng SAF na isuko ang mga ito. I'm not discounting na mayroon pang natitira dyan na hindi pa na-account. We accept this clear signal of the willingness and determination of the MILF to sustain our precious gains. Paano naman kaya ang mga kasapi ng MILF na sangkot sa bakbakang ikinasawi ng 44 na SAF komando? Sabi ng MILF, kailangan daw muna nitong tapusin ang investigasyon sa bakbakan bago isuko ang kasamahan. Wala pa mang nananagot sa pamamaril sa PNP SAF, natukoy naman ng NBI Cybercrime Division ang taga Davao City raw na nag-upload ng video ng karumal-dumal na pagpatay sa ilang komando. Yung determination ng possible charges that could be filed against him, meron yan sa revised penal code, yung Article 201, yung obscene publication. Nagpunta na sa NBI Davao City ang sinasabing uploader, isang alias Yanyan. Depensa niya, hindi siya ang orihinal na nag-upload ng video. Dinownload lang daw niya ito sa Facebook account ng isang FB friend niyang taga Kidapawan. Mula noon, nakatanggap na raw ng masasamang komento at pagbabanta ang kanyang pamilya. Kaya dini-activate na niya ang kanyang Facebook account. Pinagsisihan din daw niya ang kanyang nagawa. Mula sa Maguindanao, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.